Okay, video vlog check everybody. Azrael here, and we are back again for another vlog. And we are now going to feature this watch. So this watch on my left hand is a smart watch. This is the Huawei Watch GT4 that will be released soon. And let's have a hands-on test, and let's discuss the features of this new Huawei Watch GT4. Okay, let's do this. So nakita nyo na, no? Ito na sa kamay ko. No? Ito yung Huawei Watch GT4. It will be released soon here in the Philippines. At wala pa siyang SRP, and I'm trying the black version. This is the 46mm yung bilog niya, and the other version is 41mm na pang babae. So itong version na to, merong black, meron din siyang brown leather, and also sa pang babae, parang may pagka-silver ang type niya. So I have here a guide. It's a black, white, and silver from other styles, no? Kasi yung GT4 watch is parang very fashionable siya, tsaka yung functional niya, yung mga apps niya, tsaka yung connectivity niya with your Huawei phones, at also Android and Apple phones, pwede rin siya mag-connect. At also, it's for your health and fitness monitoring guide. It's very effective. I've been using the Huawei watch, and I have here sa aking bulsa. This is the Huawei Watch GT2e. Ginagamit ko ito for almost 2 years na, and I'm very happy with its performance. Waterproof na ito eh. So for this one, I have some information about the Huawei GT4. So ito yun. Click natin. It's very medyo high-tech ang dating niya, no? Parang Aura Mask tayo. Aura Mask. Mask man. So let's do a discussion about this watch para ma-introduce kayo, no? Ano ba to? No? So I have some information here. So here are the details about the Huawei Watch GT4, and sabi ko siya, this is for a fashion-forward design. At pwede siya pang health, pang sport, at pang scenario forward, which is yung mga taong mahilig sa tech, and also pang monitor na kanilang health and fitness, and also for fashion na rin din. Super ganda, super bagay sa atin. So I had here the 46mm GT4 watch. Ito yung pinakamalaki. This is fit for men. Yung kanilang female version, it's 41mm. Mamaya discuss natin yan. So nakuha ko itong sample. It's the black design. So ito siya, the black design. Ayan, on pa natin to. Ayan, yung apps niya dito. Ayan, at meron siyang parang brown leather for men. Maganda rin yung kanyang mga styles. So yung kanyang design is very a high-end design concept. Tsaka yung style niya is yung 8-edge cut in extracted reincarnated precision gold billet. Yung kanyang style here. Ayan. And yung kanyang face is tsaka yung style niya is very classic na rin din. So imagine mo yung mga watch na ganito, ano, very classic yung design niya, itong ginagamit natin. At they have 4 unique styles. Meron yung black, meron siya yung brown, meron siyang green at gray. Yung gray medyo may pagka stainless steel yung kanyang yung kanyang wrist, no, yung kanyang case. So yun. Yung green and brown is much more parang leather siya. Ito naman yung parang rubbery plastic. It's the black design naman. Napakaganda niya. For the 41mm naman, yung mga pangbabae na watch, so very classic yung kanyang style. And meron siyang color na black, meron siyang color na white, and also color na silver. Yung silver niya is ganoon din. May pagka stainless metallic din yung kanyang gawa. Kaya very stylish. Mukha siyang jewelry. So yung kanyang timepiece is very classic. So meron din siyang parang yung parang knob dito, pero hindi sa pitihitin mo, pipindutin mo na lang din siya. So yung sa 46mm, yung 41mm, meron din siyang ganun din. So mukha siyang analog, but it's digital. So yung AMOLED screen na ginagamit niya dun sa watch face, dun sa itong style na to is 46mm, meron siyang 1.43 inches na AMOLED screen. And sa pang girl naman na 41mm, gumagamit siya ng 1.32 AMOLED screen. So 1.32 inches AMOLED screen siya. So meron siyang 466 by 466 screen resolution. Yung ito sa panlalaki, meron siyang 326 ppi. Yung isa pang babae naman is 352 ppi naman siya for the screen. So pag meron kang ganito, meron siyang 12 new unique designs
na pwede nyo gamitin. And also, you can download yung mga third party na gumagawa ng mga watch face. Meron siyang 10,000 different kinds of designs na pwede nyo i-download using your Huawei Health app. Kasi kung i-pair mo to sa Huawei Health app para makontrol mo, tsaka ma-pair nyo yung phone na Huawei, your Android or Apple phones dito sa Huawei Watch GT4. So maganda, no? Hindi siya exclusive for Huawei. Also, pwede siya sa Android at sa Apple. Actually, gamit ko ngayon isa Samsung. Naka-pair ngayon itong watch ito dito sa Samsung phone ko. Nag-download ako ng app. Paano ba? So, ginawa ko, dinownload ko yung Huawei App Gallery ni APK. Doon sa APK na yun, install ko yung Huawei App Gallery. Doon ko in-install yung Huawei Health app. And after that, dinownload ko rin yung Petal Map kasi itong watch ito can also, meron siyang GPS tracking and also GPS guide na rin. I-prepare nyo itong watch ito doon sa inyong phone. So, Huawei Watch GT4, ito Samsung phone. Pwede siya. So, na-mention nila, this is a always on display. So, talagang naka-display siya palagi. Talagang naka-on yan. At meron siyang up to 20% increase in always on display elements. Ayan, sabi niya sa ating guide. So, doon sa gumagamit nito, meron siyang tatawag na flower blossom, no? Pag ginagamit mo to at nakikita mo yung inyong activity in terms of calories, exercise duration, yung activity hours, yung flower na naka-display dito is mag-grow siya. Parang instead of seeing a stats or parang graph stats, yung flower, makikita nyo nagbo-blossom. It means that you're performing well at based dun sa performance na ginagawa nyo physically. So, pag nakakonect ko sa inyo, you can get a very good visuals on the stats dun sa inyong fitness. So, na-mention kanina, no, using the Huawei Health app, naka-appear siya dito, you can customize a lot of watch face. I can do this mamaya, pakita ko sa inyo kung paano. No? So, yun yung one of the features na rin din. So, sa kanyang upgraded health tracking features, meron siyang TrueSyn 5.5 plus heart rate sensor, meron siyang TrueSleep 3.0 sleep breathing awareness, at meron siyang smart cycle calendar. May calendar siya, magaling calendar siya. At pulse wave arrhythmia analysis. So, very high-tech. So, kung medyo maselan ka at gusto mong makita palagi yung stats, pag natutulog ka, nagpapahinga ka, or nagpa-practice ka for your sports or fitness, this watch is for you. Very accurate siya. So, sabi dito, okay daw to for the high-intensity workouts, tsaka nagbibigay siya ng mga challenging measures. No? So, meron siyang dynamic heart rate tracking on small wrist. Kahit small wrist ka, nakakapag-track din siya. Meron siyang low temperature environment, lower circulation or low blood pressure measurement, irregular exercise heart rate, HIIT, meron din siyang pang-track din dito. So, ngayon, sa model nila ng GT4, mas improve yung TrueSyn 5.5 plus heart rate monitoring. It's much more better than the old models and other smartwatch model. At meron siya 97 or almost 97 to 98% accuracy. So, kung compare mo to with other smartwatch, yung Huawei Watch GT4 is performing much better. Parang ibang version is nasa 80 plus lang yung kanyang performance. Well, ito 98% accurate siya. So, meron din siyang tinatawag na sleep breathing awareness, no? Ito parang naghihilik or nagsusnoring, no? So, nami-measure niya yung pag-breathe nyo while you're sleeping kasi may mga stats. So, parang if you want to monitor your sleep, your breathing, kailangan suot nyo to, no? Kailangan suot nyo. Makikita mo yung stats kung talaga nag-perform kayo ng mahimbing ang tulog at saka yung pag-breathing nyo. So, pagka ganun, pwede kayong adjust. For example, puyat kayo or mahambing yung tulog nyo, alis malalaman nyo based on the stats na papakita ng Huawei Watch GT4. At syempre, sa mga past Huawei Smart Band or smartwatch, meron siya nilawag na Smart Cycle Calendar. Ito sa mga babae, no? Nakakapag-monitor siya ng menstruation ng mga girls. So, based on the watch, meron siyang calendar dito. Mapipinpoint niya kung kailan ka magkakaroon or kung kailan kang walang menstruation, no? So, ito yung mga features na hindi ko pa na-test kasi hindi naman ako babae. Pero if you're a female or using Huawei watches or smart bands,
na merong menstruation cycle calendar at nagagamit to. Feel free to comment down below para sa mapag-usapan natin yung feature na to. So, with other, parang kamukha din ng ibang watch nyo sa smartphone ni Huawei. No? Meron siya may 100 plus workout mode at 200 fitness courses. Ito yung pinaka-nagustuhan ng mga tao, especially yung finisher ko yung Huawei Watch Fit, no? Meron siyang ganon. So, this time, mas pinadami pa nila yung workout mode tsaka yung fitness courses. So, pag naka-pair to sa inyong phones, may section doon na you can do workout modes at makikita nyo, may mga guides. So, hindi kayo nag-iisa. This watch and also your phones, app and internet will help you do the workout for you. So, kailangan mo lang siyang sabayan lang para at least magkaroon kayo ng magandang result in your fitness journey. So, Huawei Watch GT4, meron siyang ganyan. Ito yung nakakatawa. Meron siyang find your motivation to move. Meron siyang yung parang yung stats, yung algorithm ng mga stats nyo. If you're performing, naglalakad ka, yung BPM mo, naka-stats din. Yung meron siyang activity reminder, tsaka yung custom goal. Pwede ka mag-create ng custom goal para dun sa inyong yung fitness goal nyo, no? Parang yung the watch will also help you sa pag-guide na ba yung dapat yung gawing next. So, yun ang one of the features na rin din ng GT4. One of the newest feature is the GPS tracking. So, you can pair this GT4 watch to your Huawei Health app at saka Petal Maps, no? Para makakuha kayo ng magandang visual guide sa inyong navigation, no? Ay, hindi ko pa gano'n natatry. Pero sa navigation na gamit ko na, tracking, hindi ko pa gano'n natatry. Pero kailangan talaga i-prepare mo siya dun sa phones ninyo tsaka sa Petal Maps para maging accurate yung location nyo. So, ginawa ko kanina, nag-navigate ako going to BGC at nakita ko yung directions lumalabas dito sa phone. But I'm not sure kung paano palalabasin yung maps dito. So I guess we need to explore that more in the future pag nagkaroon tayo ng review unit ng GT4. So yun ang one of the best features na rin din yung GT4. So yung kaninang yung mga in pairing your watch to your Petal Maps, no, sa phone nyo. Pwede ka mag-create ng offline navigation lalo na pag tumatakbo ka. So kahit naka-offline ka at nakakonect ka dun sa map, it can still give you a GPS visual kung saan ka pupunta at tatakbo. This is a good, good feature na rin din, no? Hindi ka maliligaw. At saka kung meron kang route, alis alam mo kung saan ka pupunta. No? Meron kang, kumbaga, sense of direction kung saan talaga tatakbo mo. Hindi yung parang ligo ka na ligo, at least ito may directions. Nakikita nyo sa watch kung saan ka liliko or saan ka diretso or tatakbo. It's a good feature. At ito na, endurance for the battery life, no, for the battery life. If pag naka-connect yung GT4 nyo sa inyong phones, it says here na naka-connect siya via Bluetooth. Meron siya 14 days of battery life. Itong 46mm. Yung 41mm can give you 7 days of battery life. Kasi medyo maliit siya. Ito medyo malaki. So, mas malaki yung battery life nito. I didn't see any specs kung ilan yung battery milliampere nito. But 14 days is also fine. Pag naka-connect siya sa phone nyo overnight, no? That's good feature, no? Medyo matagal-tagal siya. Compared to other smartwatch, umaabot lang ng 1 day. Ito, 14 days. Sabi dito, compared to the other GTs, the battery life of the same model, nag-improve daw siya ng 20%. At yun yung kanyang magandang added feature. So also, you can also receive audio calls notification, WhatsApp, Messenger, Telegram, Instagram, WeChat, Skype, and Zalo sa inyong GT4 watch. That's the audio call notification. For the message notification, SMS, WhatsApp, Instagram, FB Messenger, Telegram, Viber, Line, Instagram, VK at Skype, and also pwede rin siya ng Bluetooth calling. Hindi ko alam paano yung Bluetooth calling. Maririnig ko ba yun dito? Hindi ko alam. Yun ang i-explore natin next time. So as mentioned kanina, no, available yung Huawei Health app also in Android and iOS device. Mukha itong Samsung ko, meron tong Huawei Health app. Paano ko naka-download? Dinownload ko yung APK ng Huawei App Gallery doon sa website ni Huawei. At Google nyo lang, nakikita nyo. Tapos after ko ma-install yung APK ng App Gallery, install ko siya, doon ko kinuha yung Huawei Health app and also the Petal Maps, which is kailangan mo rin din for your phone and also for your watch, for the direction. Also, makuha mo yung mga stats and data using the Huawei Health app. So, okay siya. That's good. So, I guess that's it, no, for our specs features
ng GT4. So gawin natin, buting-tingin natin to. Pakita ko sa inyo yung ganda ng watch ito. Okay, let's do this. And here we are, some of the sample watches. So I'm here wearing the black GT4 46mm. This one is the 41mm. Kunin natin ito pang babae. Ganda nung ano. Ganda nung stainless metallic watch. Oh my God. Ang ganda. Pambabae ito. Ito yung pambabae niya. Oh my God. Sobrang ganda. Wow. Check it out, yo. And the other one is, ito yung parang leather nila. Pambabae muna tayo. No? 41mm. This is pambabae. Ang ganda. Grabe, oh. Leather siya. White. Ayan. Ganda. And this one is the black version. Kumbaga, ito yung counterpart niya. Ito yung pambabae niya. Ganda rin, no? Wow! Bagay na bagay sa mga girls din. Sa mga sporty, no? Ito yung mga fashionistas at yung mga TikToker. Mga Gen Z, ayan. Ganda nitong isang to, no? Let's go now to the panglalaki, 46mm na GT4 watch. This is the leather, brown. Ganda niya, oh. Wow. Super ganda, my gosh. And let's check the green. Green muna tayo, green. Ay, ganda rin ng green. Pang Gen Z, oh. Pang Gen Z. Ito parang pang professional. Ito pang professional. Ito parang pang ano, pang Gen Z style. Oh, ang ganda. Grabe, ang ganda ng ano niya, design niya. Oh my God. Wala pa to sa Philippines, pero coming soon, magkakaroon siya. I'm just waiting for the embargo. Kung ano bang SRP nitong mga to, no? Antayin natin. And this one is the stain. Oh my God, ang ganda ng stainless. Oh my God. Parang robot to. Para siyang robot. Grabe, ang astig nito. And finally, this is the black version. Yung suot-suot ko. Ito siya. Ang galing ko pag pinifilip ko siya, gano'n, umiilaw siya, no? Galing. Ganda nito. Actually, parang pinagpipilian ko nga ano ba yung klaseng gusto ko. I like the brown. I like the green. Pero parang mas gusto talaga yung black talaga eh. Kasi ever since, kasi yung mga watch ko, black talaga. Like mga G-Shock for example, nag-Huawei ako, GT2. Kasi na yung GT2 ko. Here's my GT2. So iba yung style niya eh. Iba yung style niya. Mas okay din to, pero mas advanced na sa GT4 eh. Mas advanced na sa GT4 eh. Ito GT2E, ito GT2E. Pero syempre, doon na tayo sa GT4. Alright, so buting-tingin natin tong watch ko, no, para pakita ko sa inyo yung style niya. Alright, let's do this. Alright, so this is the Huawei watch GT4. So check natin to. No? Tanggalin ko na to dito para ma-navigate natin. So hindi niya malatrack yung aking BPM kasi tinanggal ko siya eh. So, style nitong ganda. No? Pag pinindot mo to, ayun na, yung mga menu, grabe, daming menu. Also, naka-pair na tong watch ito sa aking, tawag dito sa aking phone, aking Samsung phone, naka-pair na siya, so walang problema. So, kanina nag-set ako ng navigation, no? So naglo-loading siya. Okay, so kailangan ko pa, at naka-off ata yung Bluetooth ko, no? Naka-off yung aking Bluetooth. So I'm going to the Petal Maps. Nakakonect naman to kanina eh. So let's go to direction. For example, I'm going to Silo. Ayan, start navigation. Okay na, navigate na siya, no? So lumalabas siya, ayun, lumabas, oh. Lumabas yung location. Kumbaga, if that's my running route, kung tatakbo ko, no, going to Silo BGC, yung navigation ko, lalabas na rin din dito sa GT4. Yun ang pinakamaganda rito. Di mo na kailangan tumingin sa phone, no? So, meron siyang Kcal count, stay fit daw, agree. So, kukonect pa natin to sa ating Huawei Health app. Actually, yung Huawei Health app ko is on my phone na rin din. I'm using a different, this is Samsung phone, no? So, ito yung Huawei Health. Na-pair ko na siya dito, walang problema. So, I went to the device at ito na, yung GT4. Ito na siya, merong 67% of battery, no? So, may naka-connect natin siya. I can also change the watch face. For the watch face, for example, gusto kong watch face itong may kulay blue na strict, no? So, gagawin niya is, it will download, click natin install, no? It will download the watch face at lilipat siya dito.
Antayin natin. Ini-install na niya. I-boom, lipat na yata. Ay, hindi pa. Installing pala siya 50%, 69%. Pakita ko lang sa inyo how to change the watch face using the Huawei Health app. And 100%, download na ba siya? Boom! Ayun na, download na siya. No? At kung gusto mo siyang ibalik sa dati, oh my God, paano ko ibabalik sa dati to? Hindi ko maalala kung ano yung default. No? I guess ito default yata ito eh. So if I'm going to the default, install ko lang to. Antayin natin and it will, yan, i-install niya. Medyo mabigat siya. Later on, ay, iba may bayad do. May iba may bayad. Pero kinuha natin, it's free. Free naman siya. So, ayun, boom. Bumalik siya sa kanyang dating ano. So, using the Huawei Health app on your Android phone, is pwede na rin din siya. So, nakokontrol ko siya dito using the app. So, ayan. So, itong knob na to, it's activating all the yung apps niya, ayan. Kumbaga yung tracking, BPM, measurement, ayan. Pwede rin swipe, ayan. Ito yung stats mo, algorithm mo. Swipe left, some of the features na rin din. Ayan. Calendar siya dito. O, kailangan daw i-sync daw. So, ano pa ba? Ay, yung mga workout mode, ayan. At ito, meron pang yung sa moon. Meron siyang pang sa moon, galing, And what else? Ay, galing, oh. Ang galing. Meron siyang feature na ganun. Pati weather, meron din siya, oh. Wow. So, balik tayo. Swipe down for the, yung mga setup, setting, lock screen, drain. Pipinutin mo to pag basa yung basa yung phone mo. Kasi ito parang waterproof din to, kasi pwede mo gamitin ito pag swimming ka, shake daw para matanggal daw yung tubig. Paano ko masabing pwede siyang, kasi meron siyang swimming mode, no? You can wear this while swimming. Screen will be locked during the workout. So, ayan, yung mga guide. So, you can use it also in swimming. Fresh water, So, pag ginamit ko sa salt water, advice ko na lang is, ihugasan mo kagad siya ng fresh water pagkatapos yung maligo sa dagat. So, ayan. Meron siyang ganang feature. Sa pag-swipe ng left, to the right pala, may weather. Ayan. Pwede ka magpatugtog ng music. You can also pair your earbuds here. Pwede mo lagyan ng music to. I guess, kasi meron siyang music dito eh. Ayan, no? So, ayan. Double check natin yan. May music. Oh. Playing one song. I guess you can transfer music here. Hindi natin yung full specs eh. But alam ko pwede. And what else? Balik tayo dito. Kung ayaw mo, click mo lang to. Ayan. Meron siyang button din dito sa baba. Ayan. For the workout. Ayan. Monitoring workout. Ayan. Click mo lang to. Ayan. Click mo lang to for back. So, basically yun, no? Yung style ni Huawei Watch GT4, which is very, very slick. Slick yung design niya, no? So, mukha siyang ordinary, mukha siyang classic style of watch, but it is the future na rin din. Mas maganda na maganda yung tracking niya. Also added features na rin din. Alright? Alright. Abangan yung SRP nito at kailan siya malalaunch sa Huawei Philippines. So ayun guys, abangan nyo sa Huawei Philippines itong Huawei Watch GT4. Napakaganda niya, grabe. Super ganda. At for the SRP price, abangan nyo rin din. At saka kailan yung kanyang release date. As of now, hindi ko masabi, but nakakuha na kayo ng preview about this watch. Alright? So, that's it guys. Thank you so much kay Huawei Philippines for the opportunity na matry natin itong kanilang Huawei Watch GT4. Wala pang information online. So, ito pala yung one of the first information na ilalabas natin sa mga Filipino tech fans and also Huawei fans. Alright? So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys in the next video vlog adventure. Kita tayo mag-streaming dito. So, ito to. Kita-kits guys.